Ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Likas sa sino mang tao ang maging masaya. Wala ninuman dito sa atin ang nais na maging malungkot. Tama po ba ako? Subalit, ang kasiyahang iyan, saan nga ba nagmumula? Kung ating susuriin ang ating sarili, babalikan ang mga karanasan na nagdulot sa atin ng kasiyahan, may iba't ibang dahilan na pwede tayong banggitin. Halimbawa, sa isang magulang na may 4 na anak, na sa buong buhay nila talagang ipinamalas ang pagkakayod, ang paghihirap, maitaguyod lamang na makapag-aral ang mga anak at makita, masaksihan na isa-isang nakatapos sa kolehiyo. Iyon tiyak magdudulot sa iyo ng kasiyahan. Ang ilan, malampasan lamang ang mga matitinding pagsubok sa buhay. Halimbawa, ang isang may sakit na malubha. Dati pinagsabihan na ng doktor at ayon sa mga findings ng mediko, ito na lang ang nalalaan mong buwan dahil sa kanser na iyan. Subalit sa iyong kakadasal, lininig ng Panginoon ng iyong panalangin, makalipas ang ilang buwan, tuluyang kang gumaling. Magdudulot iyon sa iyo ng kasiyahan. Subalit sa ilan, hindi kinakailangan malalaki ang dahilan para maging masaya. Sapat na sa ilan na makatanggap ng regalo, makatanggap ng magandang balita, nagiging masaya. Ang mismong pagsasama-sama ng pamilya, magbanding, mag-outing, nagiging masaya tayo. Pero sa mga kasayahang ating nabanggit at naranasan, mapapansin nyo, bakit hindi palagian? Bakit ang kasiyahang ito pansamantala? Sa linggong ito, mga kapatid, minumula tayo at inaanyayahan maging magalak. Yaan ang dahilan kung bakit ang linggong ito tinawag na Gaudete Sunday. Ang maging magalak tayo, ang maging masaya tayo. Subalit ang tanong, saan nagmumula ang tunay na kasiyahan ng isang tao? Kung babalikan natin ang mga pagbasa sa linggong ito, nagmumungkahi sila ng 3 salita. Bakit dapat magalak ang tao? Bakit dapat maging masaya ang tao? Ang unang salita na binibigay sa atin na dahilan ay ang pagkahirang. Ito ang nilalaman ng unang pagbasa at ng salmo. Balikan natin. Sabi sa unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Isaías, pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Ang salmo, kung inyong maaalala sa linggong ito,
ang siyang awit ni Maria na pinamagatang Magnificat o ang puso ko'y nagagalak sa Panginoon. Dahil narinig natin sa awiting ito ni Maria, anong dahilan ng kanyang kagalakan? At babanggitin niya ang pagkahirang rin sa kanya ng Panginoon. Ayon nga sa awiting ito, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. Sa pamamagitan ng mga pagbasag ito, minumula tayo na dapat pala tayong magalak, maging masaya, dahil di man tayo karapat-dapat, hinirang tayo ng Diyos. Ang tanong ngayon, Father, paanong natitiyak akong hinirang ako ng Diyos? Tatandaan niyo, nang tinanggap natin ang sakramento ng binyag, hinirang ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos unang-una para maging anak niya. Pinili ka ng Diyos ikalawa para maging kasapi ng simbahang itatatag niya. Pinili ka ng Diyos upang lahat ng biyaya na ipagkakaloob niya sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus, mapakinabangan mo. Kaya ang pagkahirang na iyan na sinabi ng mahal na Birhen sa kanyang, na sinabi ni Propeta Isaías na ating napakinggan sa linggong ito, ay mismong paalaala sa atin, magalak ka dahil hinirang ka ng Diyos. Kaya yamang tayo'y hinirang ng Diyos. Bilang kasapi ng simbahang ito, bilang anak niya, anong dapat nating gawin na dinudulot ng kagalakang iyan? Pagsumikapan natin, mga kapatid, na sa pagkahirang ito, pangatawanan natin na mamuhay palagi bilang tunay na anak ng Diyos. Mamuhay palagi bilang kasapi ng simbahang ito. Mamuhay palagi na ginagabayan ng salita ng Diyos sa pakikitungo natin sa ibang tao. Hindi maaari ng isang anak ng Diyos nagkakalat ng ikasisira ng ibang tao. Hindi maaari ng isang anak ng Diyos ay nagiging dahilan ng pagkakasala ng iba. Ang isang hinirang ng Diyos, modelo. Ang isang hinirang ng Diyos, tinitingala. Ang isang hinirang ng Diyos ay halimbawa para sa kapwa niya. Kaya magandang suriin at itanong sa ating sarili habang tayo nagninilay. Yamang ako'y hinirang ng Diyos at nakikita ko ang mga kamalian sa aking buhay, handa ba akong magbago upang magampanan ng lubusan ang pagkahirang sa akin? Alalahanin niyo, kung meron mang nagdudulot sa tao ng pagkalungkutan, ito'y ang kasalanan. Kapag ang tao nakakagawa ng kasalanan at lugmok sa kasalanan, ang taong iyon kahit anumang kaligayahang ilagay niya sa kanyang mukha, sa kailaliman ng kanyang puso't kalooban, alam niya, malungkot siya. Subalit ang isang tao, kapag namumuhay, nakapiling ang Diyos at malapit sa Diyos, kapos man siya, dukha man siya, sa material at pinansyal na pangangailangan, magiging maligaya siya dahil alam niya, malapit ako sa Diyos, hindi ako papabayaan ng Diyos. Yaan ang isang taong namumuhay na hinirang ng Diyos, nagagalak. Ikalawa, na binibigay sa atin na tugon, bakit tayo magalak, bakit tayo magsaya, ay ang salitang paalaala. Yan ay mapupulot natin sa ikalawang pagbasa. Dahil katulad nga ng nabanggit ko sa inyo bilang pangbungad sa misa,
sa liham ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos, at ngayon nabanggit niya sa kanyang liham sa mga taga-Tesalonika ang dahilan ng ating kagalakan. Sabi niya, magalak kayong lagi, maging matiyaga sa panalangin, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos sa inyo. Pinaalalahanan tayo sa napakasimpleng salita, magalak kayong lagi. Masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Minsan, ang nadudulot rin ng kalungkutang iyan ay ang ating di magandang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Kapag ang isang taong nangutang sa iyo, kapag ang isang taong nakagawa sa iyo ng paninirang puri, nakasalubong mo, anong gagawin mo? Nginingitian mo ba na nanggagaling sa puso ng may pagmamahal? O nginingitian mo katulad ng isang aso na ngumingiti lamang kapag galit? Mga kapatid, kayo ang makatutugon noon. Pero isang paalaala ni San Pablo, magalak kayong lagi. At maliwanag ang sabi niya kung bakit tayo magalak. Dahil sumasa atin ang Panginoon. Isang kagandahan ng paalaala, bakit tayo magalak, ay ang mismong pagdiriwang natin ngayon. Sa mismong banal na misa, 4 na beses kayong palalahanan ng pare. Kanina, pagsimula, bago ipahayag ang Ebanghelyo, mamaya sa simula ng Eukaristiya o panalangin pasasalamat, at bago magwakas, sinabi at sasabihin sa inyo, sumainyo ang Panginoon. Nagagala ka ba na pinaalalahanan ka na ang Diyos ay sumasa iyo? Dahil ang totoo, sumasa atin ang Panginoon kung ang ating puso walang dinadalang sakit, walang dinadalang galit, walang dinadalang mabibigat na pasanin, dahil mismo sa ating kagagawan. Ang kagalakang iyan, nakakahaba ng buhay. Pag palagi kang konsumisyon, pag palagi kang problema, yan ang ikakadali ng ating buhay. Kaya nga mapapansin nyo, kung sino raw ang palaging malapit sa Diyos, ginagantimpalaan rin ng mahabang buhay na makapaglingkod sa Kanya. Naisin natin yan. Lord, you give me life. Panginoon, pinagkalooban mo ako ng buhay. Ipagkaloob mo sa akin ang mahabang buhay na patuloy na makapaglingkod sa iyo. At yun ang ikagagala ko. Yan ba ang ating dasal? Binabahagi ko sa inyo yan upang sa ganon paminsan-minsan maalala natin, hilingin sa Diyos na ang tunay na kagalakan ay nanggagaling sa paglilingkod sa Kanya. Ikatlong salita, patotoo. Bakit patotoo ang ikatlong dahilan na dapat tayong magalak? Marahil ang Ebanghelyo ang tutugon sa atin yan. Sabi sa Ebanghelyo, sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan, na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw, at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siyang ilaw,
kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. 3 beses nabanggit ang salitang patotoo. Anong ibig sabihin nun? Katulad ng nangyari matapos ang mga salitang ito sa Ebanghelyo, si Juan nagpaliwanag kung sino siya. Si Juan nagsabi ng katotohanan kung sino siya at ano ang kanyang layunin, bakit nariyan siya. Kaya sa buhay na ito mga kapatid, dapat magalak tayo unang-una. Kung meron tayong mga kakilalang tao na nagbabahagi palagi ng katotohanan, na nagpapaliwanag sa atin o tumutulong sa atin upang maunawaan ang mga bagay-bagay sa mundong ito na hindi natin nauunawaan. Magpasalamat tayo sa mga tao na naghahasik ng katotohanan at kamuhian at ipanalangin ang mga taong naghahasik naman ng kasinungalingan. Kaya nga, kung itong binabahagi sa atin na 3 aral ang patotoo, tayo bilang hinirang, bilang pinapaalalahanan, kaya ba nating gampanan na maging makatotohanan rin sa ating pamumuhay, sa ating pananalita, sa ating gawa? Katulad ni Juan, inaanyayahan tayo sa linggong ito, magpakatotoo ka. Ang pinakamahirap sa lahat ay ang mga taong kapag nasa harap mo, puring-puri sa iyo. Pero pag tumalikod ka, kinakalat ang lahat ng baho mo. Yan ang tinatawag nating mga doble kara. Mga nagkakalat ng mali. Kaya sa linggong ito, inaanyayahan tayong suriin ang ating sarili. Kaya ko bang magpakatotoo? Kaya ko bang magpakalaganap ng katotohanan? Kayo lamang ang makatutugon yan. Dahil ang mga pagbasa, ang layunin, pukawin ang ating isipan, pukawin ang ating puso, pukawin ang ating kalooban. Kung patulog-tulog yan, hindi mauunawaan ang tunay na pinanggagalingan ng kagalakan at kasiyahan. 3 tugon sa atin. Bakit tayo dapat maging masaya? Bakit tayo dapat magalak? Una, magalak tayo dahil di man tayo karapat-dapat, tayo'y hinirang, pagkahirang, unang salita. Ikalawa, magalak tayo dahil sa paulit-ulit na paalaala sa atin, tayo ay itinutuwid, inilalayo sa mali at ibinabalik sa tamang daan. Paalaala ang ikalawang salita. 3 salita, patotoo. Magalak tayo kapag may mga tao na nagsasabi ng katotohanan at handang magpaliwanag sa atin. Patotoo. Naway ang 3 aral na ito na ating napulot, may sa buhay rin natin bilang mga tunay na Kristiyano. Kaya magalak at maging masaya kapag nagagampanan natin ang tungkulin natin bilang hinirang ng Diyos, bilang pinaaalalahanan at nagpapaalala sa iba na gawin ang tama at iwasan ang mali, at bilang nagpapatotoo sa lahat ng mabubuting pangyayari sa buhay natin dahil sa ugnayan natin sa Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.